Good morning po ulit sa ating lahat. So this time tayo po ay dadako sa mensahe ng salita ng Diyos. At ang tema po ng ating mensahe o yung general theme ay yung assurance of salvation. So when it comes to assurance of salvation, it is easy to preach yung mga passages sa kung saan ay nagtuturo tungkol sa pagiging pagiging secured ng ating salvation. So yan po ang karaniwan na focus ng mga churches. They are more focused on the assurance of salvation, but then without looking or understanding kung bakit ba dapat secured tayo sa ating salvation. At coming from our passage this morning, so kaya dito makita po natin yung sense of urgency for us to be sure sa ating pong kaligtasan. So dahil po sa Matthew, o dito po sa aklat ng Matthew, sa chapter 7, verses 21 to 23, the Lord says here, "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day, many will say to me," on that day, marami po ang magugulat dahil sa kanilang pagkakamali ng akala na sasabihin nila sa ating Panginoon, "Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name?" And then the Lord will say to them, "I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness." So may the Lord bless the reading of His Word. Before we go on, tayo po ay sandali munang manalangin. Panginoon naming Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa iyo pong patuloy na pagbibigay sa amin ng kalayaan upang makapag-aral ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, make us realize how precious the freedom that we have experiencing in our country, Panginoon, compare doon po sa ibang mga bansa na hindi po nagkakaroon ng kalayaan na makapag-aral ng mga salita. And so teach us, O Lord, to grab this opportunity na amin din pong ituon ang aming buong pag-iisip, ang aming buong puso sa pakikinig at pag-unawa sa mensahe ng iyong mga salita na iyo pong dadalhin sa bawat isa sa amin sa magitan ng iyong lingkod sa oras na ito. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan na humahadlang sa aming pong pagkaunawa sa iyong mga salita, Panginoon. Alisin mo nawa sa aming mga puso at isipan, Panginoon, ang mga hadlang na ito, Diyos, at sa magitan nawa ng Banal Espiritu, buksan mo po ang aming puso at isipan at bigyan mo po kami ng puso na nakahandang makinig, tumanggap at sumunod sa iyong mga salita, Panginoon. Pagpalain mo po ang oras na ito, sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian. Ito po ang aming samo at panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. So the title of our message this morning is about exposing self-deception. Exposing self-deception. And there are ways on how to understand as the message of the word of the Lord this morning, exposing us the self-deception. So Matthew chapter 7, verses 21 to 23, focuses on the danger of religious self-deception.
and the necessity of genuine relationship with Jesus Christ. This passage, situated near the conclusion of the Sermon on the Mount that begins in chapter 5, presents a stark warning that outward religious profession and even miraculous works are insufficient for salvation. So there are eternal things that's so very important to know, lalo na po pagdating sa atin na mga mananampalataya. But then the devil and his instruments are trying to hide, trying to conceal from us the truth. At maging sa ating pong history, pagdating po sa katotohanan, lalo na po sa salita ng Diyos, there are people in the history na kung saan ay kanila pong tinry o kanila pong sinubukan na itago ang katotohanan sa magitan ng pag-erase ng salita ng Diyos sa mukha ng mundo. At isa po doon si Voltaire noong 1694, 1778. Ang claim po ni Voltaire, he is a French Enlightenment philosopher and atheist. So Voltaire boasted that within 100 years of his death, Christianity would be swept from existence and pass into dustbin of history. He famously proclaimed that while it took 12 men to establish Christianity, yung 12 disciples, he would destroy it. But then the irony here, when Voltaire died in 1778, 50 years later, the Geneva Bible Society bought his former home and used his personal printing press to produce thousands of Bible. So, these are unbelieving people na kung saan sa history ay sumubok na burahin ang salita ng Diyos nang sa ganun matago sa mga tao ang katotohanan. Pero, ang isa pong masakit na katotohanan, mga kapatid sa Panginoon, that even inside the church, there are members that being kept from understanding the truth. And I hope and I pray, hindi po tayo kasama doon. Wala po sa atin ang kasama doon. But then, meron at meron po, maging sa loob ng simbahan, na patuloy pa rin pong nilalayo o tinatago ng kaaway ang katotohanan sa kanilang mga kaisipan. And one of the truths that the devil keep on concealing from other members inside the church ay yung katotohanan ng kanilang tunay na pananampalataya sa ating Panginoon. By thinking that because once upon a time in their life ay sumunod sila sa prayer of acceptance, once upon a time in their life ay nag-forward sila sa altar invitation, at once upon a time of their life ay sinabi ng mga Kristiyano, ng kanilang pastor, that because they say that they believe in the Lord Jesus Christ, they are Christians. So dito po mapapansin natin, mga kapatid sa Panginoon, that these people na binanggit ng ating Panginoon sa passage na ito
Yung sinabi nila dyan sa verse 21 na, Lord, Lord, they are claiming, they are thinking that Christ is their Lord. But then, ang sabi dyan ng ating Panginoon, sa verse 23, I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. So mga kapatid sa Panginoon, we are not trying here to sow doubts in your hearts. What the Lord and the Holy Spirit is trying to do for us this morning is for us to make sure that our faith in the Lord Jesus Christ is genuine, ay totoo. So, ang ating pong pag-aaral sa passage na ito ay tutulong po sa atin upang ating pong makita, ating pong maintindihan at maging malinaw po sa atin kung ano ba ang totoo o ang genuine na pananampalataya sa ating Panginoon. And we are not one of these people na binabanggit ng ating Panginoon dito sa passage na ito, na kung saan ay self-deceived. Mga kanilang dinaya ang kanilang mga sarili. So, yun po ang katotohanan mga kapatid sa Panginoon. Sa loob ng simbahan ay mayroong pong mga sumasama, mayroong pong mga nakaupo, at kasama ng iba pa na nananambahan sa ating Panginoon na ang katotohanan, they are deceiving themselves about their salvation. Dinadaya nila ang kanilang mga sarili pagdating sa kanilang pagiging totoong ligtas. Na sa darating pala na panahon sa pagharap sa ating Panginoon, ay isa sila sa sabihan ng ating Panginoon, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. So, in exposing self-deception, there are ways here for us to know, to be exposed to us, yung self-deception po nito. Yung pagkadaya sa sarili tungkol sa pagiging tunay na ligtas. Una, na atin pong titingnan dito, as the Word of God expose the self-deception, atin pong titingnan dito una yung the fake profession. The fake profession. Yung words without obedience. They are confessing that they believe in the Lord Jesus Christ. But then, when it comes to obedience, ang sarili po nila na kagustuhan ng mga pamamaraan ang nasusunod ang kanilang ginagawa. So sabi po dito again sa verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. So mga kapatid sa Panginoon, dito, kung atin pong kukunin ang context, ito po ay dulo noong tinatawag na Sermon on the Mount. Yung the discourse of the Sermon on the Mount of the Lord Jesus Christ, na yung tinuturo ng Panginoon sa Sermon on the Mount na yon, ay kung paano mamuhay ang tunay na mga Kristiyano, ang tunay na mga mananampalataya. Papaano silang tunay na maliligtas, at kung papaano silang pagkatapos silang maligtas, tunay na maligtas, ay papaano silang dapat mamuhay bilang tunay na mga Kristiyano. So kaya, sabi nito ng ating Panginoon, pagka hindi po yun ang nangyari sa isang
makasalanan, ang kanya pong pagpapahayag ng kanyang pananampalataya ay peke, hindi totoo, hindi tunay. So bakit po peke ang provision? Una, because of the deficiency of verbal confession. So makita po natin dito na tinuturo ng ating Panginoon, sinasabi ng ating Panginoon, that confessing with our lips that we are Christians is deficient. Hindi po sapat. Gaya po ng sabi dyan ng ating Panginoon, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Ito po yung sinasabi ng ating Panginoon doon sa Matthew chapter 15 verse 8. Nasabi ng ating Panginoon sa verse na ito, these people honors me with their lips, but their heart is far from me. Napakadali sa kanilang sabihin na sila ay mananampalataya, sila ay mga Kristiyano, sila ay ligtas, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa ating Panginoon. Bakit po? Dahil sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 10 verse 9, because if we confess with our mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. So not only confessing with our lips that the Lord is our Lord, that Jesus is our Lord, but also believe in our hearts. There are many Christians nowadays na Kristiyano lang sila sa kanilang labi, pero sa kanilang puso ay hindi tunay na mga mananampalataya. Our hearts also must be converted, must be circumcised. Hindi po dapat lamang yung sasabihin ng isang Kristiyano na siya ay mananampalataya, siya ay anak ng Diyos, siya ay ligtas. Then, pangalawa po na papansinin natin dito, tungkol po sa pagiging fake ng profession na ito, aside from being deficient, pangalawa, titingnan natin dito yung the demand of obedience. Nandun po dapat yung pagsunod. Sabi rito sa ikalawang bahagi ng verse 21, but the one who does the will of my Father who is in heaven, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter in the kingdom of God, in the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father. Yun lamang yung gumaganap sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Na nasa langit. Let us remember yung sinabi po ni Apostle John sa 1 John chapter 2 verse 17, na sabi niya rito, and the world is passing away along with its desires, but whoever does the will of God abides forever. So binigyang diin dito ng ating Panginoon ang kahalagahan ng pag-unawa natin sa dapat ay tamang kaligtasan o tamang pananampalataya sa ating Panginoon. Nasabi niya dito, only those who does the will of my Father who is in heaven will enter the kingdom of heaven. So napakahalaga po dahil yung gumaganap, sabi ni Apostle John, sa kalooban ng Diyos, yun lamang ang mananatili ng walang hanggan. Yung gumaganap sa kalooban ng Diyos. At ano po yung
kalooban ng Diyos sa binabanggit dito ng ating Panginoong Kristo na dapat ay ginaganap ng isang tao na nagnanais na makasiguro ng kanyang kaligtasan, ng kanyang pagiging ligtas. So, atin lang pong titingnan yung napaka-importanting unang-una na pagsisimula ng isang mananampalataya sa kanyang pagsunod sa ating Panginoon, na kung saan ay kalooban ng Diyos. In John chapter 6 verse 40, yung will na ito na tinutukoy ng ating Panginoon Kristo is beginning from the right way on how to be saved, ang tamang paraan kung paanong maligtas. Sabi rito ng John chapter 6 verse 40, "For this is the will of my Father, that everyone who looks on the Son and believes in Him should have eternal life, and I will raise him up on the last day and will live forever." So yung kalooban ng Diyos ay ang isang makasalanan ay manampalataya sa anak ng Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo. So yan po yung kalooban ng ang kalooban ng Diyos, sasabi ng ating Panginoon dyan, yung sino lang gumaganap sa kalooban ng aking Ama na nasa langit ang siyang makakapasok sa kaharian ng langit. Or in other words, ang siyang tunay na makakatanggap ng kaligtasan. So, unang-una sa lahat, let us make sure, brothers and sisters in the Lord, that the way we are saved is because we believe on the Lord Jesus Christ. Tayo po ay tunay na nananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Then, there is also one passage in the Bible na kung saan after na ganapin ang tamang daan ng kaligtasan na ito sa magitan ng pananampalataya sa ating Panginoon Kristo, sapagkat yun ang kalooban ng Diyos, ang kalooban ng Ama para sa sino mang nais na makatanggap ng kaligtasan. Ang sabi din po ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 3, "For this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality." So after nasundin ng isang makasalanan ang paraan ng tunay na kaligtasan sa magitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa kalooban ng Ama, na siya ay manampalataya kay Jesucristo na bugtong na anak ng Diyos, ang kalooban din ng Diyos ay ang kanyang pagpapakabanal. Ang kanyang pagpapakabanal. So kaya, let us make sure, brothers and sisters in the Lord, that we not only believe in the Lord Jesus Christ, but also, pagdating po sa ating pamumuhay, ay nakikitaan po tayo ng pagbabago, ng holiness sa ating buhay Kristiyano. It is not a perfect holiness. It is not yung hindi po ito ito po ay direction ng ating buhay. Hindi po ito ang end ng ating ating kaligtasan o yung security ng ating kaligtasan. But then this is the direction of our Christian life, na tayo po everyday ay magkakaroon ng pagbabago sa ating buhay. Meron pong kabanalan
sa ating pamumuhay. Ang sabi nga po ni Matthew Henry sa kanyang Bible commentary, the will of God as Christ's Father is His will in the gospel. For there He is made known as the Father of our Lord Jesus Christ, and in Him our Father. Now this is His will, that we believe in Christ, that we repent of sin, that we live a holy life, that we love one another. This is His will, even our sanctification. If we comply not with the will of God, we mock Christ in calling Him Lord, as those did who put on Him a gorgeous robe and said, "Hail, King of the Jews," saying and doing are two things, often parted in conversation of men. He that said, "I go, sir," stirred never a step. Gaya po ng mababasa natin doon sa Matthew 21 verse 30. But these two things God has joined in His command, and let no man that puts them asunder think to enter into the kingdom of heaven. So yan po yung paliwanag ni Matthew Henry tungkol sa tamang pagkaunawa natin sa tunay na kaligtasan sa magitan ng ating sinasabing pagsampalataya sa ating Panginoon Kristo. So gaya po ng dalawang magkakapatid doon sa Matthew chapter 2, 21 verse 30. Na bagamat silang dalawa ay sinabihan na tumungo sa ubasan upang gumawa, ang isa ay nagsabi na hindi ako pupunta, subalit pumunta. Ang isa ay nagsabi na pupunta, subalit hindi pumunta. Ganyan po ang ibang nasa sa loob ng simbahan. And as we examine ourselves, as the Lord calling us to go and serve Him, sino sa atin sa dalawang magkakapatid na ito na binanggit ng ating Panginoon sa Matthew 21 verse 30, ang bagamat nagsabi na hindi pupunta, ngunit pumunta. At yung isa ay nagsabi na pupunta, ngunit hindi pupunta. So ano po ang dapat na lesson na ating matutunan dito? So ito po yung lesson that we should learn from this. The evidence of true confession of faith is active obedience to God's will, not just religious talk. And then, for us, that self-deception will be exposed. Pangalawa po na paraan na dapat nating gawin ay atin pong tingnan yung the false performance. Kanina yung the false confession, o yung fake profession. Now, secondly, titingnan po natin dito yung the false performance. Ito po yung works without relationship. Yung gumagawa nga sa loob ng simbahan, pero ang katotohanan ay walang totoong relasyon sa ating Panginoon. Kaya, pagdating sa araw na ito, ng paghuhukom ng ating Panginoon, ay sasabihan siya na, "I never knew you." At siya ay mabibigla, siya ay masusurprise, magugulat. Dahil kahit tayo po ay maraming ginagawa sa loob ng simbahan, it is very possible na ang katotohanan pala ay wala tayong personal na totoong relasyon sa ating Panginoon. And one classic example in the Bible is Judas.
I hope you are not the kind of Judas. Pagdating po sa katotohanan na ito, na maraming ginagawa sa gawain ng Panginoon, but then wala palang tunay na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa araw po na ito, ay isa siya sa magugulat na sasabihan ng ating Panginoon, I never knew you. Depart from me. So sa verse 22, sabi rito, on that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name? So dito makita po natin, dito po sa false performance na ito, yung dalawang katotohanan. Una, yung the deception of orthodox profession. So yung words po dito, yung sinabi rito ng mga tao na ito na, Lord, Lord. Ito po yung kanilang orthodox profession. Meaning, yung orthodox is established religion. At kung ating pong unawain yung context ng passage na ito, dito ay kasama na sinasabihan ng ating Panginoon ang mga Pharisees and Sadducees and their followers na sila po ay kabilang doon sa Orthodox religion of Israel, which is yung Judaism. So nandun po yung kanilang matibay na pag-aakala na sila po ay merong religion. Meron po silang pananampalataya. And because this is in the future, it is not only speaking of Pharisees and Sadducees and their followers during this time. It is also referring to every member of the church, inside the church, na nagsasabi kay Kristo, kay Jesus na, Lord, Lord. So, mayroon din po sa loob na simbahan na kagaya po natin, na tawag ng tawag kay Hesukristo na Lord, Lord. But then, sasabihan ng ating Panginoon sa ating pong pagharap lahat sa ating Panginoon sa araw ng paghukom. Sasabihan sila, I never knew you, depart from me, you workers of lawlessness. So dito makita po natin yung deception of orthodox profession. Do not say that you are calling Jesus Christ Lord. And then you will just go on and live according to your own desire. Because that would be a false profession. At tayo po ay nadaya pala ng ating sariling sinasabi na pananampalataya. So sabi po ng ating Panginoon sa Matthew chapter 25 verses 11 to 12, afterward the other virgins came also saying, Lord, Lord, open to us. There are 10 virgins in this passage na kung saan ay naghihintay sa ating Panginoon, representing those who professing that they are Christians, but only 5 of them are genuine believers. And the other 5 are not. At yung other 5 na yon na hindi tunay na mga mananampalataya, yon ang mga nag-aakala
na alam din nila ang doktrina ng second coming of the Lord Jesus Christ, and so they are also waiting. But then, ano po yung kulang sa kwento na yon doon sa other 5 virgins na hindi nakapasok, sinaraduhan? At yun po ang sinasabi rito ng ating Panginoon na sa pagharap ng lahat sa kanyang paghukom, na magsasabi, Lord, Lord, ay hindi makakapasok. Ano po ang kulang sa kanilang ilawan? Langis. And in the Bible, the oil is also referring to the Holy Spirit. Nabasa po natin that the seal of our salvation is the Holy Spirit. And so without the Holy Spirit sealing the genuine or the professing Christian, then yun po ang sinasabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 25 about the parable of the 10 virgins, that the 5 virgins ay hindi tunay na ligtas dahil ang kanilang ilawan ay walang langis. There are professing Christians inside the church that there is no indwelling of the Holy Spirit. Walang tunay na pagtira ng banal na espiritu. They are being deceived of their orthodox profession. Sabi po ni John MacArthur sa kanyang Bible commentary, now there is nothing in that confession that is anything short of right. It is correct to say Lord, and to say it twice is to affirm a certain level of devotion. Lord, that's respectful. Lord, Lord, that's orthodox. That's fundamental. That is certainly true. And so, here you have what is correct, what is true, what is to some degree zealous and passionate, showing some strength of devotion, Lord, Lord. So ibig sabihin, they are fully convinced to themselves that they are saved, they are Christians. Pagkatapos ay sasabihan lang pala ng ating Panginoon, sa kabila ng kanilang pagiging marubdob na konbinsado ayon sa kanyang sarili na sila ay ligtas, sila ay mga Kristiyano, sasabihin pala sa kanila ng Panginoon, I never knew you. I never knew you. Ano po ang sabi ng Panginoon sa Luke chapter 6, verse 46? Why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you? There are many Christians inside the church that are calling Jesus Christ Lord, Lord, pero ayaw nilang sundin kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon. Doon pa lamang sa unang hakbang kung paano marinig at malaman ang sinasabi ng ating Panginoon, ay wala nang pakialam, wala nang interes. Paano natin malaman, paano natin mapakinggan ang sasabihin sa atin ng Panginoon? Sa paano pong paraan? Makikinig ba tayo ng boses na bubulong sa atin mula sa kalangitan, mula sa hangin? Di ba ang itinuro po sa atin upang malaman natin kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon na siyang dapat nating sundin, siyang dapat nating i-obey, ganapin, ay sa magitan po ng pagsasaliksik ng Biblia, ng salita ng Diyos. Bakit po tunay, napaka-possible ng katotohanan na ito sa loob ng simbahan? Because inside the church, there are 10 years, 20 years members, but then they don't know how many books in the Bible.
ilang taon na sa loob ng simbahan, hindi pa alam kung ilang books ang meron ang Bible. Ilang taon na sa simbahan, nung sinabi ni pastor, na buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ni Elisha, tudo rin ang hanap. Di ba? Meaning, hindi talaga kabisado, hindi nagpapahalaga sa salita ng Diyos. Kaya paano nating masusunod, malalaman kung ano sinasabi ng ating Panginoon? Dahil sabi ng ating Panginoon dito sa Luke chapter 6 verse 46, "Why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you?" Paano malalaman ng isang Kristiyano kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa kanya? Na dapat yun ang kanyang gawin. Kung hindi siya nagbabasa ng Biblia, kung sa oras ng sermon ni pastor ay lumilipad ang kanyang isip, hindi nakikinig, hindi sila sa puso ang mga sinasabi ng salita ng Diyos, ng mensahe ng salita ng Diyos. Kaya sabi po na Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, "Examine yourselves to see whether you are in the faith." Di ba mahalaga sa atin ang assurance of salvation? Then, this is the way on how to secure kung paano tayo maging secure, maging assured sa ating pong salvation. Sabi niya po sa Paul, "Examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves, or do you not realize this about yourselves, that Jesus Christ is in you, unless indeed you fail to meet the test." Maliban na lamang kung pumalya ka, hindi ka pumasa, at ang kinabagsakan mo pala, natagpuan kang hindi tunay, hindi totoo. Then, pangalawa, dito po sa false performance nito, natin titingnan. So kanina yung una, yung the deception of orthodox profession. Pangalawa, yung the deception of religious activity. The deception of religious activity. Yung nakakadaya na napakaraming ginagawa sa simbahan. Na ito po yung sinabi dito ng mga sinabihan ng ating Panginoon na hindi ko kayo kilala. Nasabi nila dito, "Di ba, nangaral kami ng iyong mga salita? Di ba, nagpalabas kami ng mga demonyo sa iyong pangalan? Di ba, gumawa kami ng mararaming gawa sa iyong pangalan?" And then, sabi ng Panginoon sa kanila, "I never knew you." So, yung ano po dito, no, yung pinagmamalaki dito ng mga tao na ito, nasabi nila, "Did we not prophesy in your name?" So pansinin natin mga kapatid sa Panginoon. Nung sinabihan sila ng Panginoon na hindi lahat na nagsasabi sa akin, "Panginoon, Panginoon," ay makakapasok sa kaharian ng langit. Ngunit yun lamang yung gumagawa sa kalooban ng aking Ama na nasa aking langit, na nasa langit. At sabi ng Panginoon sa 22, "Sa araw na yon, marami ang magsasabi sa akin, 'Panginoon, Panginoon.'" Ano ang kanilang ipagmamalaki? "Did we not prophesy in your name?" Their confidence are in their works. Ang kanila pong confidence ay sa kanilang mga ginagawa. Napansin po ba natin ano po ang dapat na sinabi dito ng mga tao nito? "Di ba, Panginoon, sabi mo kapag sumampalataya kami sa iyo, kami ay maliligtas. At yun ang aming pinanampalatayanan."
Pero hindi po yun ang pinagmalaki dito ng mga tao na ito. Ang sabi nila, did we not prophesy in your name? So yung prophesy in your name dito, yung sabi din po ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 12 verse 10, ito po yung mga kaloob na binigay ng Diyos. Na nanggaling din ito sa Diyos, but then ang mga tao na ito, yung binigay lang sa kanila, yun ang kanilang pinagayabang, yung ang kanilang pinagmamalaki na ginawa nila para sila ay papasukin ng Diyos sa kanyang kalangitan. Then pangalawa, yung pinagmamalaki dito nila, did we not cast out demons in your name? Di ba yung sabi ng Biblia na yun din ang yun din ang gusto na ma-experience ng mga Kristiyano, na kung ikaw ay mayroong maliit na pananampalataya na kahit kasing liit ng buto ng mustasa, ay mapapalipat mo ang bundok mula sa dati niyang kinalalagyan tungo sa bago niyang kalalagyan. So sa pagpapalabas ng mga demonyo sa pangalan ni Jesucristo, it takes faith. At yun po ang kanilang pinagmamalaki. Yung kanilang pagpapalabas ng mga demonyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. And then, sabi nila, do many mighty works in your name. Di ba kami ay gumawa ng mararami ng mga dakila, mga lalaking gawa sa iyong pangalan? Maybe it is miracles, healings, and supernatural signs, and big ministries. Yan po yung mighty works na binabanggit dito. At ito po yung pinagmamalaki ng mga tao nito sa harapan ng ating Panginoon sa pagharap nila. So, ang warning dito mga kapatid, people can be active in ministry yet never have truly submitted to the Lordship of Jesus. Possible po yun. It is better to obey than sacrifice, mga kapatid, sa Panginoon. Because sometimes, oo nga, nagsasacrifice po tayo, gumagawa po tayo, but not according to the will of God. Gaya po ng paggawa ng evangelism, ng pagbabahagi ng ebanghelyo, ng pagdadala ng kaluluwa sa ating Panginoon. Ano po ang isa sa makita po nating ginagawa ngayon ng maraming churches? They don't really teach the right gospel. Dinadaan po nila sa pangangaral tungkol sa paggaling ng mga sakit ng sino mang mananampalataya sa ating Panginoon. Kapag nanampalataya ka sa Panginoon, mawawala na yung mga sakit mo. Pag nanampalataya ka sa Panginoon, panay ginhawa ka na. Ayun po yung tinatawag na health, wealth, prosperity gospel. And sad to say, even though na yan po ay karaniwan doon sa mga tinatawag na mga Pentecostal and charismatic group, pero yan po ay nakikita din sa mga fundamental and orthodox churches. Ano? Yung pag-akay ng kaluluwa minsan, hindi na naayon sa kalooban ng Diyos. Sabihin na, ay, liligawan ko yung unbeliever na yon. At papakasalan ko kahit unbeliever. Later on, madadala ko naman sa Panginoon. Yun ba ang kalooban ng Diyos? And so, yun po ang ilan sa mga nangyayari ngayon sa church na hindi na sumusunod sa kalooban ng Diyos kung paano gawin ang ministry.
Ano ang kalooban ng Diyos sa ating pagsamba? Nakaraniwan ang ating mga sarili ang umiiral. Imbes na tumungo sa simbahan na mayroong kagalakan, na mayroong kasiglahan, pagdating doon sa church, sa wala ako sa mood ngayon umawit eh. Ano ba ang pakialam nyo? Tutunganga lang ako. Huwag kayong makialam. Di ba? At pagdating sa oras, sinusunod natin sarili nating oras. Ano pa po ang maraming halimbawa na gawa nga tayo ng gawa, nandito nga, andun nga yung presensya natin sa mga gawain, pero nakakaligtaan pala nating sundin ang kalooban ng Diyos paano natin yung gawin. So it's about time, brothers and sisters in the Lord, to examine our service to God, to the Lord. Tayo ba ay gumagawa sa gawain ng Panginoon na ayon lang sa ating self-preference, according to our own likings, to our own ways, sa magitan lang ng ating mga sariling paraan at hindi ayon sa paraan na kalooban ng Diyos? So kaya ang self-examination po dito, itanong natin yung tanong nito sa ating mga sarili. Am I serving Jesus to be seen or out of genuine love and submission to Him? So kaya talagang pagdating doon sa paghuhukom ng ating Panginoon, pag humarap na ang bawat isa, marami talagang masosurprise, marami talagang magugulat sapagkat maririnig nila ang sasabihin ng Panginoon ito sa kanila, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. Then, the third and final way dito na ating titingnan on how the self-deception or the self-deceive na ating pong pag-aakala sa pagkaligtas ng isang tao ay ma-expose sa atin. Titingnan po natin dito yung the final pronouncement. Ito yung relationship over reputation. Relationship over reputation. Ano sabi ng Panginoon dito sa verse 23? And then will I declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. So una, makita po natin dito yung sa final pronouncement na ito ng ating Panginoon, yung the rejection. The Lord will reject these people because instead of saying, Lord, are we not believe in you? In your finished work on the cross? Hindi pa kami nanampalataya doon sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo? At dahil sa doon lamang ang naging kaligtasan namin, dahil doon lamang ang naging kaligtasan namin, ay gaya ni Apostol Pablo, yung uri ng ating pamumuhay at paglilingkod sa Panginoon. Ang sabi niya sa Galatians chapter 2 verse 20, hindi na ako ang nabubuhay ngayon sa aking sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon, ay ikinabubuhay ko na sa bugtong na anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nagbigay ng kanyang sarili para sa akin. Yun ba ang sinasabi natin sa ating mga sarili ngayon, mga kapatid sa Panginoon? Kung tunay na ang ating kaligtasan ay dahil doon sa pagsampalataya sa tapos na ginawa ng kaligtasan ng ating Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo. At dahil yun ang ating basihan ng ating kaligtasan, yung tapos na ginawa ng ating Panginoon Kristo ng kaligtasan doon sa krus ng Kalbaryo, ang bunga nito ay ang isang mapagpakumbabang serbisyo sa ating Panginoon. So makita po natin dito sa final pronouncement ng ating Panginoon yung the rejection. Sabi niya, and then when I declare to them, I never knew you. So yung word po na never knew you, yung
no intimate covenant relationship. Sa Greek word nito ay oida, implies personal knowledge. So hindi dahil sa hindi kilala ng Panginoon ang mga tao na ito dahil sa kanyang limitation ng kanyang pagiging maalam. Ito ang ibig sabihin po nito na I never knew yung intimate covenant relationship. There is no, in the first place, in the beginning, there is no true personal relationship ang mga tao na ito sa ating Panginoon. Walang tunay na personal na relasyon sa ating Panginoon. So kaya sabi ng ating Panginoon, I never knew you. Na ibig sabihin, wala kayong personal na relasyon sa akin. So kaya sabi po ng ating Panginoon sa John chapter 10, verse 27, o sa verse 14 muna, I am the good shepherd, I know my own, and my own know me. Ang tunay na sa Panginoon ay kilala niya. Ang mga hindi tunay na sa Panginoon ay hindi niya kilala. Ang sabi sa verse 27 din ng John chapter 10, my sheep hear my voice. Ano po ang mga palatandaan na yung tunay na tupa ng ating Panginoon ay kilala ng ating Panginoon? Yung mga tunay na tupa na yon ay yung nakikinig sa ating Panginoon. Paano papakinggan ang boses ng ating Panginoon? Again, sa magitan ng kanyang salita na ating babasahin. Kung nais natin na malakas nating maririnig ang sinasabi ng ating Panginoon, basahin natin ng malakas ang Bible. Kung nais nating maintindihan ang sinasabi ng ating Panginoon, makinig tayo ng mabuti sa nangangaral ng salita ng Panginoon. At yun po ang palatandaan ng pagiging tunay na tupa ng ating Panginoon. Sapagkat ito po yung sinasabi ng ating Panginoon dito, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And then, sabi po ni Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 2 verse 19, but God's firm foundation stands bearing this seal. The Lord knows those who are His. Kilala ng Panginoon kung sino ang tunay na sa Kanya at yung mga hindi sa Kanya ay hindi Niya nakikilala. So, i-reject Niya yung mga hindi tunay na sa Kanya at sasabihin niyang hindi Niya kilala. Then pangalawa po, natin tingnan dito sa final pronouncement ng ating Panginoon yung the separation. Sabi ng ating Panginoon dito, depart from me. So the ultimate tragedy is not just missing heaven, but being eternally separated from Jesus. Saklap, ano? Hindi niya lang mamimiss ang langit na kung saan wala nang paghihirap, wala nang pagdurusa, kundi panay ginhawa. Ang mamimiss niya pa o yung mangyayari pa sa kanya, siya ay mahihiwalay ng walang hanggan mula sa ating Panginoon. Ano yung pagkahiwala na yun? Sa magitan ng pagkapunta mo kung ikaw ay magiging isa sa mga tao na ito doon sa apoy ng impyerno ng paghihirap ng walang katapusan. Kaya sabi ng ating Panginoon sa Matthew 25 verse 41, then He will say to those on His left, depart from me, you cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. Sa devil at sa mga ano lang sana yon, fallen angels. But then, kung tayo po ay hindi sa tapos na ginawa ng ating Panginoon Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, ang ating naging kaligtasan, kundi patuloy nating iniisip na ang ating pagiging ligtas ay dahil sa ating mga ginagawa, then magiging kasama po tayo ng devils and his angels doon po sa eternal fire na sana ay prepared for the devil and his angels, but then for those
gaya po ng mga Pharisees and Sadducees na ito, na ang kanilang confidence sa kanilang pagiging ligtas, pagiging mananampalataya sa Diyos ay dahil sa kanilang mga ginagawa. Then, ang mga sinabi na ito ng ating Panginoon is quoted from Psalm chapter 6 verse 8 na sabi rito, "Depart from me, all you workers of evil, for the Lord has heard the sound of my weeping." And then, mababasa din po natin ang mga salitang ito sa Luke chapter 13 verse 27, na sabi po rito, "But he will say, I tell you, I do not know where you come from. Depart from me, all you workers of evil." So bakit ito sasabihin ng ating Panginoon sa mga tao na ito? So titingnan po natin dito yung the root cause. Ang dahilan, ang ugat kung bakit sinabi na ito ng ating Panginoon. Sabi niya rito, "Depart from me, you workers of lawlessness." So despite their impressive religious resume, their lives were marked by anomia. So oftentimes we are being caught between legalism and antinomianism. Na kapag ka masyado mong sinunod ang salita ng Diyos, tatawagin kang legalist. Pero kapag ka sabi mo ay pag-ibig naman ang Panginoon So faithful naman ang Panginoon sa kanyang sinabi na kapag ka nanampalataya tayo sa kanya, tayo ay ligtas na. So kahit gumawa na ako kahit hindi na ako sumunod sa mga utos ng Panginoon. So that's antinomianism. But then, yun po ang nangyayari sa mga tao na ito. So, sila po ay magagaling sa gawain ng ating Panginoon. Sabi nila dito, sila ay nangangaral ng salita ng Diyos, they prophesy. Sabi nila dito, they cast out demons in the name of the Lord. They work, or they do many mighty works in the name of the Lord. But then, ang sasabihin pa rin sa kanila ng ating Panginoon, you workers of lawlessness. So sabi po ng 1 John chapter 3 verse 4, everyone who makes a practice of sinning also practices lawlessness. Sin is lawlessness. So in spite of their impressive religious resume or works, sasabihan pa rin sila ng ating Panginoon, you workers of lawlessness. Bakit? Dahil ginawa nila ang mga gawa na yon ayon sa kanilang sariling gusto na paraan. Yung sarili pa rin nila ang nasusunod. So yan po ang nangyayari minsan sa loob ng church minsan may inilalagay ang Panginoon na mga leaders, mga workers. But then when the workers, the leaders that being put by God to a church ay hindi po pinapakinggan kung ano yung sinasabi. And so, kaya sa akin bahagi, sabi ko, sige lang, kahit masakit na ma-experience ko yun sa mga churches na napuntahan ko, doon yan malalaman sa pagharap natin sa Panginoon. Tatawagin kayong lawlessness. Workers of lawlessness. Bakit? And in spite of the instruction of the Lord in His Word, there are many churches, there are many Christians inside the churches na kung saan they do the works of the ministry according to their own ways. Ayon sa kanilang gusto. So mga kapatid, yun ba ang ginagawa natin sa ministry ng ating Panginoon? Gumagawa nga tayo, pero ginagawa natin yun ayon sa sarili nating gustong paraan o kagustuhan.
kung ano ang gusto natin. So beware tayo mga kapatid sa Panginoon. Dahil baka pagdating ng araw, pagdating ng pagharap natin sa Panginoon, masabihan tayo ng Panginoon, ye workers of lawlessness. But then, Lord, do we not prophesy in your name? Do we not cast out demons in your name? Do we not do many mighty works in your name? Ginawa nyo nga yan, pero ginawa nyo ayon sa sarili nyong kagustuhan. So kaya, ano po yung dapat nating maunawaan sa ating kaligtasan at sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, sa ating pamumuhay sa harapan ng ating Panginoon? So in conclusion, these verses from Jesus are a warning and a call for us to examine our hearts, and they also should inform the way we share the gospel. We are not saved by believing true things, or by doing good things in the name of Jesus. We are saved by grace through faith alone. Again, ulitin ko mga kapatid sa Panginoon, we are saved by grace through faith alone. And as those who are His, we will live in obedience to His will. This is what it means to be His true disciples. Dapat nanampalataya tayo, naligtas tayo dahil sa ating pananampalataya doon sa natapos na gawa ng ating Panginoon Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi dahil sa ating sariling gawa, gaya na sinabi ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 2. It is not of your works. It is the gift of God that no man should boast. Dapat na po natin unawain na tayo po ay naligtas dahil sa biyaya sa magitan ng pananampalataya lamang sa ating Panginoon Kristo. Hindi ito dahil sa ating mabubuting gawa upang ang sino man sa atin ay huwag magmataas. Every time na tayo po ay nagre-resist na makibalikat, na makipasan, na magsakripisyo para sa paglilingkod sa ating Panginoon. We are resisting. We are showing these signs ng mga tao na ito na hindi pa naman pala totoo. Nagmamalaki tayo sa harapan ng ating Panginoon. While we are saved by grace through faith alone, that no one among us may boast. Nang sa ganon, walang magmamalaki sa sinuman sa atin at tayo ay buong pagpapakumbaba na susunod sa ating Panginoon at magpapagamit sa Kanya at dadalhin ang ebanghelyo ng ating Panginoon to advance the kingdom of God in this world. Paano natin sa iglesyang ito ina-advance ang kaharian ng Diyos sa lupa dito sa mundo? Are we submitting to the will of God as manifestation ng ating tamang pagkaligtas, na yung tamang pagkaligtas na yon dahil kinalala natin na tayo ay maliligtas sa magitan ng pananampalataya sa kumpletong ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Na ating pinanghahawakan at yun ang ating sinusunod, yung sabi ni Apostle Paul, for by grace we are saved through faith alone, that anyone should not boast. Nang sa ganun ang sinuman ay huwag magmataas. So the question for us this morning, mga kapatid sa Panginoon, do you think you are not self-deceived? Base po sa ating pinag-aralan, sa palagay mo ba, hindi ka isa sa mga nadaya ng sarili mo sa iyong pagiging ligtas? Sa hindi mo pagiging nadaya sa iyong kaligtasan, dahil ba
ang iyong pagkaintindi sa iyong kaligtasan, yan ay biyaya lamang sa magitan ng pananampalataya mo lamang sa ating Panginoon Kristo at hindi dahil sa iyong mga gawa. At bilang resulta, ikaw ay humble na Christian. Humble in the sense na ikaw ay walang complain, ikaw ay walang reklamo na sumusunod sa ating Panginoon, na nagpapagamit sa ating Panginoon. At hindi mo pinagmamalaki ang iyong mga ginagawa sa gawain ng ating Panginoon. Ikaw ba ay hindi self-deceived sa umagang ito? So kung ang mga members sa iglesyang ito ay hindi po self-deceived, there is no room for each one of us para magmalaki sa harapan ng ating Panginoon. Dahil ang tanging kaligtasan na mayroon tayo ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos sa magitan ng pananampalataya lamang sa Panginoon Kristo. Hindi ito sa magitan ng ating mga gawa upang ang sino man sa atin ay huwag magmalaki sa harapan ng ating Panginoon. But then mga kapatid sa Panginoon, every time na hindi po tayo susunod sa kalooban ng Panginoon, hindi po tayo maglilingkod sa ating Panginoon, hindi po tayo magpapagamit sa ating Panginoon, nagmamalaki po tayo, at sa palatandaan na yun ng pagmamalaki ay palatandaan po yun ng self-deceived Christian. My hope in my prayer this morning is you are not self-deceived this morning. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Panginoon naming Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat, we thank you so much for your stern reminders to us this morning, Panginoon. Tunay na napakahalagang paalala po ito sa bawat isa sa amin, Panginoon, sapagkat napakahigpit ng sinabi mo na ang sino mang matatagpuan na kabahagi o isa sa mga self-deceived Christians na ito, ang sabi ng salita ng Panginoon, they will not enter into the kingdom of heaven. Dahil hindi sila makakapasok sa kaharian ng kalangitan, doon sila itatapon sa walang hanggang paghihirap sa apoy ng impyerno. Dahil ang katotohanan, hindi sila ligtas. Lord, it is the desire of our hearts, Panginoon, na masiguro po namin na kami po ay ligtas, Panginoon. And so, kailangan naming tiyakin na ang aming pinanghahawakan na kaligtasan ay dahil sa biyaya lamang ng Diyos sa magitan ng pananampalataya lamang kay Hesukristo at hindi sa magitan ng aming mga gawa. At dahil dito ay hindi kami nagmamalaki. Kami ay lumalakad at namumuhay bilang tunay at totoong mga Kristiyano na mayroong humility, mayroong pagpapakumbaba. Pagpapakumbaba sa pagsunod sa mga kalooban ng Panginoon, pagpapasakop sa authority ng Panginoon, sa authority na inilagay ng Panginoon. Yun ang mga palatandaan ng hindi self-deceived na Kristiyano. Yun ang palatandaan ng tunay, ng genuine, na ligtas na anak ng Diyos na mananampalataya ay Kristo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na amin pong siyasatin ang aming mga sarili sa umagang ito, Diyos, at tiyakin po namin na hindi kami kabilang sa mga self-deceived na mga nag-claim, nagpo-profess na mga Kristiyano na ito, Panginoon, kundi kami ay totoo at mga tunay na mga ligtas, mga tunay na mga mananampalataya ay Kristo, mga tunay na mga Kristiyano. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ni Jesus.